May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Minsan, napipilitan ng isang taong talikdan ang kanyang obligasyon sapagkat sagabal yun sa kanyang ambisyon. Sukdulang ipamigay ang anak upang di madiskaril ang pangarap. Subalit, maliit lamang ang mundo. Hindi imposible ang muling pagkukrus ng landas. Isang landas na patungo sa liwanag. Ngunit, padidilimin pang muli ng trahedya. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Okay, class. That's your assignment for our tomorrow's discussion, okay? Yes, ma'am. Oh, you are now dismissed. Okay. Bye, Goodbye. Ingat kayo sa pag-uwi. Karina? Ay, buti na dismiss mo na rin ang klase mo. Halika na, uwi na tayo. Ay, sandali lang, Hilda. Nililigpit ko lang itong mga gamit ko. Bakit ba nagmamadali ka? Ay, naku, alam mo naman, diba? May bagong baby ako. Nararamdaman ko nagugutom na yun. Sumasakit na rin ang dede ko eh. Punong-puno na ng gatas. Ay, tara. Buti ka pa. May anak. Kami nung asawa ko, kahit anong pilit namin, talagang hindi kami makabuo. Eh, bakit nga ba hindi ka nagbuntis? Sino ba sa inyo ni Julio ang may depresya? Siguro ang asawa ko. Alam mo naman yun. Masyadong malikot sa babae. Inamin niya sa akin noong binata pa siya, ilang beses daw siya nagkasakit sa babae. O hindi nga ba, nakakabaog daw yung paulit-ulit na nagkakaroon ng sakit na tulo. Yun yung naririnig ko, ha? Naku, hindi siguro totoo yun. Baka talaga may depresya noon pa man ang reproductive organ ng asawa mo. Pero, okay din naman na walang anak. At least, wala kang aalalahanin, wala kang palalakihin at pag-aaralin. Luka-luka. Kaya nga nag-asawa para magkaanak. Yun naman ang totoo, di ba? Eh ano, nangangarap ka pa rin bang magkaanak? Aba, siyempre. Pero kung hindi naman kami mapagkalooban ng anak, okay na rin. Tiis na lang. Kapalaran yun. Wala tayong magagawa. Ay, nako.
Mabuti maaga nating natapos yung coaching ipinagawa sa atin, Mang Poldo. Oo nga, Julio. Oh, kunin niyo ho ito. Hindi yan. Oh, hindi ho yan sweldo nyo, ha? Balato lang yan. Kasi malaki ang ating kinita doon sa coaching yun. Latero at painting. Naku, salamat. Babait kang amo. Hindi na ho kayo iba. Hindi na ho iba ang turing ko sa inyo, Mang Poldo. Para ko na kayong nakakatandang kapatid. Naku, Teka ho. Huwag muna kayong uwi, ha? Ha? Pag alis natin dito sa talyar, dadaan muna tayo sa beer house. Iinom tayo na ilang bote. Tapos, magte-table tayo. At nang makahimas naman tayo ng makikinis na kita. Ako hindi na ako sasama. Ha? Alam mo naman na wala akong hilig sa ganyan eh. Tama na sa akin ang asawa ko. Mang Poldo, paminsan-minsan ko, titikim naman kayo ng ibang putahe. Pagayahin niyo ko. Laging buhay ang dugo ko. Ay, huminto na yung bus. Siguro ito na yung terminal. Narito na tayo sa terminal na. Gising nga. Hindi mo natutulog. Terminal na. Ay, Ika na. tama ba itong gagawin ko? Bakit saka pa ako kinakabahan? Ngayon, narito na ako sa Maynila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, ano ba naman ito? Puro langis at gras ang pantalon at damit ng asawa ko. Mabuti na lang Pride powder ang gamit ko. Madaling luminis ng labada. Mula nung lumipat ako sa sabong ito, naging maalma na sa akin ang paglalaba. Pero sana, magkaroon kami ng katulong para hindi na ako gagawa nito. Tsaka, pati yung pagluluto. Madalas, patang-pata na yung katawan ko. Kailangan ko pa maganda ng hapunan namin mag-asawa. May tao. Sandali lang. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali rin. Anong kailangan mo? Napadaan lang po ako. Tapos nakita ko yung karatula po ninyo sa gate. Nangangailangan po kayo ng katulong. Ibig mo sabihin, mag-a-apply kang katulong sa amin? Opo, sana. Napakabata mo pa. Ilang taong ka na ba? 16 na po ako, ma'am. Marami na po akong alam na trabaho. Marunong po akong maglaba. May konting luto na rin po akong alam. At hindi po ako masamang tao, ma'am. Tanggapin niyo na po ako. Mukha ka namang mabait. Pero sandali, taga saan ka ba? Taga Samar po ako, ma'am. Huwag mo naman akong tawagin, ma'am. Ate Karina na lang ang itawag mo sa akin. Halika. Masok ka. Pag-usapan natin yung magiging trabaho mo at yung sweldo mo. Tanggap na po ako? Oo. Pero uobserbahan muna kita, ha? Kung minsan, hindi totoo yung first impression lasts. Merong maling impresyon. At sana, hindi ako nagkamali sa naramdaman kong gaan ng loob sa'yo. Medyo masama ang pakiramdam ko.
Pinagbiling ko na lang kay Mang Podo na siya lang magsara ng talyer. Gusto kong magpahinga lang maaga. Ay. Sabado naman, narito ang asawa ko. Magpapamasahe ko sa kanya para marelax ang katawan ko. Karina! O Karina, masahin mo. Sino ka? Ha? Julio, siya si Lisel. Katulong natin. Kanina lang siya dumating. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, iha. Magandang talaga isa ito. Malaking bulas. At ang kinis ng legs. Lisel, huwag mo na rin tawaging sir ang asawa ko. Kuya Julio na lang itawag mo sa kanya. Oo nga naman. Kuya Julio na lang, ha? Opo, sige po. Tatapusin ko na po yung ginagawa ko sa kusina. Sige. Hoy, binabalaan kita, Julio, ha? Menor de edad si Lisel. Huwag mo siyang pagbabalakan ng masama tulad ng ginawa mo sa mga nauna nating katulong. Karina, ano ka ba naman? Wala pa nga akong ginagawa eh. Pinag-iisipan mo na kagad ako ng masama. Kung gusto mo, paalisin mo na kagad yung bagong katulong mo. Wisit ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alam mo, Karina, kung katulad lang ninyo kami na nakakaluwag, gusto ko meron din kaming katulong sa bahay. O bakit? Kaya nyo namang magpasweldo ng katulong, ha? Ikaw, pwede ka magpasweldo ng kahit magkano sa katulong. No. Ako, malaki halaga ko ano man yun. Kasi tricycle driver lang ang asawa ko. Ang asawa mo, malakas ang talyer sa bayan. Oo nga, malakas nga kumita si Julio. Puro bisyo naman. Ay, teka muna. Mabait ba yung nag-apply na katulong sa inyo? Oo, mabait. Masipag pa. Abay, pagising ko sa umaga, gising na siya. Nakapag-init na ng tubig para sa kape. Aba. Nakapagsaing na. At may alam ng mga simpleng luto. Swerte ka! Sa'yo siya nag-apply. Oo nga. Kaya nga tinanggap ko agad. Yung isang kapitbahay namin, may karatula din sa gate na nangangailangan ng katulong. Baka magsisipa ako na sa kanila mapunta si Lizel. Ay, nako. Ako, salamat na lang. May nanay ako nag-aalaga sa baby ko. Nako, kung wala, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Larry, hanggang ngayon ba hindi pa rin nagpaparamdam ang apo kong si Lisel? Wala pa rin ho, inay. Kahit text, hindi ba siya nagpapadala sa iyo? Wala ho eh. Lagi ko na nga hong hawak ang cellphone ko. Baka sakaling maisipan yung i-text ako. Pero talagang wala. Hindi mo ba napagalitan ng batang yon? Bakit biglang naglayas? Wala ho siyang dapat na isama ng loob sa akin. Hindi ho kami nag-aaway ng mag-ama. Kaya nga nagtataka ako pagising ko isang umaga, wala na siya dito sa bahay. Baka naman may nobyo na at nakipagtalan. Wala pa hong nobyo si Lisel. Kung gano'n, bakit kaya siya bigla na lamang umalis nang walang paalam? Saan siya pumunta? Mang Poldo. Oh, Kayo na uli ang bahala rito sa talyer, ha? Uuwi ako na maaga. Huwag niyo hong kalilimutang ipadlock ang pinto bago kayo umuwi, ha? Baka humanakawan tayo ng mga gamit. huwag kang mag-alala, Julio. Pag ako iniiwan mo mag-isa rito, talagang sinisiguro kung nakakandado mabuti ang pinto.
At yun yung may-ari ng pinaparepaint na pickup. Oh. Sabihin nyo, hindi natin natapos. Maulan kasi eh. Oo nga eh. Hindi tayo makapagbuga kapag paambon-ambon. Sige, sasabihin ko pag dumating. Sige, bahala na ako kayo dyan, ha? Oo, sige. Ingat sa pagmamaneho. Salamat daw. Masama ang kutob ko sa kinikilos ngayon nitong si Julio. Mula nung magkaroon sila ng batang katulong, madalas maagang umuuwi. Mukhang umiiral na naman ang kamanya ka ng amo ko. May binabalak nga kayang hindi maganda si Julio sa kanilang teenager na katulong na si Rizel? Sino ba talaga si Rizel at bakit ito napadpad sa Maynila? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Olive Madridejos, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karina. Dilapatan ang tunog ni Jerry Butiat sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa lamang. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Binigyan na kita ng babala, pero hindi ka nakinig. Para kang kuneho na lahat gusto mo tikman. Kaya yan ang nababagay sa'yo. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Kayo na po pala, Kuya Julio. Ang aga po ng uwi ninyo. Oo nga, Rizal. Kapag walang masyadong customer sa talyar, maaga talaga akong umuwi para makapagpahinga na ako dito sa bahay. Gusto po ba ninyong ipagtimpla ko kayo ng juice o kape? Sige, juice na lang. Hindi na ako nagkakape kapag ganitong hapon Kasi nahihirapan ako matulog pagka nasobrahan ako sa kape. Opo, sandali lang po. Ipagtitimpla ko po kayo ng juice. Sige. Nakakademonyo talagang palakang ng batang ito. Kahit bata pa, maganda na ang hubog ng pewang. Sayang. At medyo mahaba ang suot na pangitaas. Hindi ko makita ang umpok ng harap ng suot ng leggings. Konting panahon pa. Pababaitin ko lang siya at kukunin ko ang tiwala. At kapag medyo okay na, saka ko uunti-untiin. At kapag hindi ko nakuha sa santong dasalan, kukunin ko siya sa santong paspasan. Hilda! Oy, Hilda! Archipoldo, kayo ho pala. Bakit ho ba? May kailangan ho ba kayo sa akin? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Hindi ba't kasamahan mong teacher ang asawa ni Julio, ang amo kong may-ari ng talyer? Oo. Magkaibigan ho kami ni Karina. Bakit ho ba? May napapansin kasi ako kay Julio. Mula nung may dumating na talubat ang katulong sa kanila. Aba madalas umuwi na maaga si Julio. Iniiwan ako sa talyer. Masama ang kutob ko. Kutob ho? Ano, Chong? Usap-usapan dito sa barangay natin, di ba? Di primerang mahilig sa babae si Julio. Kinukutuban ako sa kanyang kinikilos Mukhang kursunada niya ang kanilang katulong. Abay, nakakaawa naman yung batang babae kung mapapariwara. Hayaan ho ninyo, Chong. Medyo pasasaringan ko si Karina. Pero syempre ho, hindi ko siya madidirektang sabihan na bantayan niya ang kanyang asawa. Nakakahiya rin naman ho. Naiintindihan kita. Pero hanggat may magagawa kang paraan, bigyan mo siya ng babala. Kawawa naman yung katulong nila kung matutulad sa iba nilang naging kasambahay. Ayun na naman ang anak kong si Larry. Tahimik na naman siya. Malayo ang tanaw sa labas ng bintana. Pihadong ang anak niyan si Lisa lang kanyang iniisip. Saan na nga kaya napasuot ang batang yun? Bakit ba siya biglang naglayas? Oh, Panginoon ko. Ipag-adya po niyo sa kapahamakan ng aking apo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alam mo, Lisel, napakalaki ng tulong na nagawa mo pagdating sa pamilya namin. Kasi hindi na ako napapagod sa mga gawaing bahay. Pagkadating ko galing sa school, pati sa paglalaba, alam mo na ang dapat gawin. Ito rin po kasi ang sabon na gamit namin sa probinsya. Pride powder. Oh. Yun nga lang po, maliliit na sachet lang kung bumili kami. Hindi po tulad dito, malaking karton. Bakit niyo po ako tinititigan? Wala lang. Nagagandaan kasi ako sa'yo. Alam mo ba yon? Alam mo bang ang ganda-ganda mo? Salamat po. Lalo na kapag umingiti ka. Lumilitaw yung dimples mo. Tapos nakikita rin ang magandang tubo ng iyong mga ngipin. Siguro ang ganda ng nanay mo, ano? Patay na po ang nanay ko. Ha? Anong kinamatay? Breast cancer po. Hindi ba naipagamot? Naipagamot naman po. Nagbenta po ng maliit na lupa sa probinsya ang lola ko. Tapos po, naipakimo rin po siya. Kaso, bumalik pa rin po yung cancer. Oo, bakit ka naglayas? Sa mga kwento mo mukhang mabait naman ang tatay mo. Nagsara po ang pabrikang pinapasukan ng tatay ko. Tapos po, nagkasakit pa po siya. TB. Oh. Kaya po matagal din daw po siyang hindi makakapagtrabaho. Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong mag-ipon para makapag-college po ako. Sige. Kung gusto mo, papayagan kitang mag-aral. Meron namang malapit na city college dito sa amin. Isang sakay lang sa jeep, 8 pesos lang pamasahe. Ay, totoo po? Papayagan po ninyo akong mag-aral sa gabi? Sobra naman yata ang pagbibigay mo sa katulong natin, Karina. Ha? Bakit naman, Julio? Papayagan mong mag-aral sa gabi si Lisel? Oo. Ano pa matatrabaho nun sa bahay? Marunong naman yung bata, may kusang palo. Trabaho lang ng trabaho kahit na hindi utusan. Yung lahat niyang gawain, tatapusin niya na ng maaga. Para pagsapit ng 4:00 ng hapon, pwede na siya pumasok sa school. Hanggang 9:00 ng gabi yun. Malapit naman. Okay lang gabihin. Teka nga. Bakit pa ayaw mo siyang payagan mag-aral? Alam mo, yung ganyang katulong kapag pinag-aral mo, aalis na yan sa poder mo pag nakatapos. Saan na naman tayo maghahanap ng bago? Julio, baka nakalimutan mo na. Naging katulong din ako dati. Pinayagan ako ng mga amo ko na mag-aral sa gabi, kaya ako naging teacher. Kaya gusto ko lang magsoli ng pabor na ibinigay din sa akin noon. Nako. Ewan ko dyan sa katwiran mo. Ang katwiran mo nga ewan. Dapat ang tao, pag may maibibigay kang tulong at pagkakataon sa iyong kapwa, ibigay mo. Huwag natin pigilan ang pag-asenso ng kapwa natin. Kapag nag-aral na si Lisel, iikli ang oras na naroon siya sa bahay namin. Babawasan ang pagkakataong inaabangan ko. Pero okay pa rin naman. Kakasilip pa rin ako ng tiyempo para makuha ko ang gusto ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Karina, alam mo,
bilib ako sa gagawin mo. Anong gagawin ko? Yung pagpayag mo na mag-aral ang katulong ninyo sa gabi. Naikwento ko naman sa'yo yung naging buhay ko, di ba? Namasukan din akong katulong. At swerte akong mabait yung mga naging amo ko. Pinayagan nila ako mag-aral sa gabi. Okay din ba sa asawa mo na mag-aral sila sa gabi? Ayun na nga eh. Parang hindi. Kasi nga raw, mawawalan kami ng katulong kapag nakatapos siya. Sabi ko naman, di maghanap kami ng bago. Ay, naku, siya nga pala. Huwag mo sanang masamain, ha? Bakit? Ano yun? Baka naman kursunada ni Julio ang batang-bata ninyong katulong. At ayaw niya mag-aral to kasi madalas mawawala sa bahay niyo. Hilda naman, bakit ka nagsalita ng ganyan? Kasi may sinabi sa akin si Chupoldo. Yung carpenter na tauhan ni Julio sa talyer namin? O bakit? Sabi kasi niya, madalas daw umuuwi ng alanganing oras ang asawa mo. Siya na lang daw ang pinagsasara ng talyer sa hapon. Hindi ba yung naunang dalawang katulong nyo? Pinakialaman din ang asawa mo. Ay naku, hindi po pwede ang kalokohan niya dito kay Lisel. Unang-una bata pa ito. Mabibitay siya pag pinakialaman niya ang isang menor de edad. Tapos na ako maglaba. Magpapahinga lang ako sandali. Tapos maglilinis na ako ng bahay. Habang nagpapahinga ako, titingnan ko ulit ang mga lumang picture namin ni na Mama at Papa. Namimiss ko ang itay. Siguro, alalang-alala na sila sa akin. Sila ni Lola Nelia. Sayang. Kung hindi ko na ibenta yung cellphone ko, matitext ko sana sila at masasabi kong wag na sila mag-alala sa akin na nasa mabuti akong kalagayan. Heto yung mga lumang picture namin. Sa isang ito, kalong-kalong ako ng mama ko. Dito naman sa isang to, 3 kami ni na Papa. Magsisimba kami. 4 years old na ako dito. Sel? Ay. Sel? Ay, Ate Karina, sandali lang po. Nagpapahinga lang po ako sandali, ate. May iuutos po ba kayo sa akin? Wala naman. May ipagbibilin lang ako sa'yo. Kasi aalis ako. Birthday party nung anak ng isang co-teacher ko. Ang lutuin mo mamaya para sa hapunan yung bangos, ha? Isigang mo. Marunong ka naman magluto ng sinigang, di ba? Opo. Okay. Ano yung mga picture na nasa higaan mo? Picture ng pamilya mo? Naku, sandali lang po. Teka. Ililigpit ko na po. Bakit tinakpan mo ng kumot? Nakakahiya po kasi wala po ito. Ibabalik ko na po sa envelope. Itatago ko na po. Ikaw talaga? Masyado ka pa rin mahiyain sa akin. Sige na nga, hindi ko natitingnan yan. O basta yung bilin ko, ha? Katamtaman lang ang asim ng sinigang na gusto ng Kuya Julio mo. Opo. Alam ko na po yan. Sige. Aalis na ako, ha? Opo. Mabuti na lang. Hindi nakita ni Ate Karina ang mga picture. Kung hindi ko kagad natakpan ang kumot, malalantad na sana kung sino akong talaga. Hindi pa dapat. Dahil ayokong masirang pagsasama nila ng kanyang asawa. Bakit ayaw ni Lizelle na makita ni Karina ang mga lumang litrato ng kanyang pamilya?
Ano ang sekretong dala niya na pinangangambahan niyang makaapekto sa pagsasama ng mag-asawang Karina at Julio? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Olive Madridejos, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas bilang Karina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiam. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Binigyan na kita ng babala, pero hindi ka nakinig. Para kang kuneho na lahat gusto mo tikman. Kaya yan ang nababagay sa'yo. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Larry, anak, gabing-gabi na narito ka pa rin sa labas ng bahay. Pumasok ka na sa loob. Masama sa iyong malamigan. Hindi ka pa nga talagang magaling sa sakit mo.
Sige po. Papasok na ako sa loob. Palagi ka na lamang tahimik at nag-iisip. Hindi ba ang sabi ng doktor, huwag ka raw masyadong maging problematic. Makasasagabal daw yun sa tuluyang paggaling mo. Naiinip na ho ako sa pagaling ko. Gusto ko nang maghanap ng trabaho. Sabi ng doktor singkad na 6 na buwan daw dapat magpapahinga ka lang. Yung ibang pasyente raw na may sakit na TB, matigas ang ulo. Hindi pa masyadong magaling Sumasabak na sa mabibigat na trabaho. Kaya yun, bumabalik ang kanilang sakit. Abi anak, huwag kang gumaya sa mga yon. Naisip ko kasi, naglaya siguro si Lisel kasi alam niyang hindi ko siya mapag-aaral. Ay, ang batang yun talaga, Binigyan tayo ng sakit ng ulo. 5 buwan na ngayon mula nang umalis siya ng walang paalam. Kaya nga ako nag-aalala ko Maganda hong anak ko. Baka pag-interesan nyo ng sindikato. Isa yan sa ikinatatakot ko, Larry. Baka nga bumagsak si Lisel sa kamay ng masasamang tao at dalhin siya sa bahay aliwan. Mang Julio! Oy, Dennis, ikaw pala. Kukunin mo na ang kotse mo? Ito, tapos na, Ayan. Guwapo-guwapo na naman yan, ha? Nilatero na ni Mang Poldo. Minasilya. Tapos, binugahan ng carping. Ayan, tignan mo. Hindi na halatang nabangga. Naku, salamat ho. Ito pong bayad ko. Kumpleto po yan ayon sa nakasunduan po nating presyo. Kukunin ko na po ito, ha? Sige. Ayos. May pera na naman ako. Ano kaya kung bigyan ko ng isang mumurahing cellphone ng katulong namin si Lisel para maging maamoy siya sa akin? Oo nga. Pababaitin ko siya. Tapos, saka ko hihiritan. Magandang umaga ho. Kayo pala, maestrang ka rin na. Magandang umaga rin. Meron lang ho ako na gustong itanong sa inyo. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi malalaman ng asawa kung kinausap ko kayo. Tungkol ba saan ang gusto mong itanong? Tungkol ho kay Julio. Meron ho kasing nabanggit sa akin yung pamangkin niyo si Hilda. May kukwento ho ba sa inyong asawa ko? Huwag ko kayo matakot. Wala hong malalaman dito ang asawa ko. Hindi ho maapektuhan yung trabaho niyo sa talyer. Parang ang kursunada ni Julio bago niyong katulong Pag nagpapahinga kami sa talyer, laging bukang bibig niya. Ang ganda raw ng mga hitahan ni Lisel. Pero yun lang naman sinasabi ni Julio. Wala nang iba. Kung ganun meron nga siyang interes sa katulong namin. Kailangan mabigyan ko ng babala si Giselle. Pag-iingatin ko siya sa asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
mabuti na lang. Areglado si Ate Karina sa mga gamit pang kusina. Lagi may smart dishwashing liquid dito sa lababo. Para nga naman madali ang paghuhugas ng mga plato. Lisel? Ay, Ate Karina, ang aga niyo pong dumating. Oo. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko. Ah, Nagpaalam ako doon sa principal namin. Ay, siya nga pala. po. Pag nagtatrabaho ka dito sa loob ng bahay, kahit dito sa kusina, huwag ka lang magsusuot ng sexy shorts, ha? Po? Isuot mo na lang yan pag nandun ka sa kwarto mo. Pero po dito sa labas, wag na. Ay, bakit po? Eh kasi nga, pag halimbawang inutusan kitang bumili ng kung ano man dyan sa tindahan dyan sa tapat, sisipulan ka ng mga lalaki. Kasi maganda yung legs mo. Takaw pansin, kahit hindi ka pa talaga dalagang-dalaga. Para maiwasan na rin yung mga pambabastos nila, ha? Sige po. Okay, sige. Palitan mo na muna yung suot mo bago mo ituloy ang ginagawa mo. Hindi naman po ako lalabas ng bahay. Ay, huwag matigas ang ulo. Basta sundin mo sinabi ko, okay? Opo. Sige po, ate. Sige. Papalitan ko lang po yung suot ko. Bakit pa ang dali kong minahal ang batang ito? Pakiramdam ko, anak ko siya na gusto kong protektahan. Sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Nabili ko na ang cellphone na ibibigay ko kay Lisel. Napansin ko kasi wala siyang cellphone. Kahit mumurahin lang itong binili ko, wala pang 2,000. Pero para sa isang katulad niyang katulong, malaking bagay na ito. At tiyak matutuwa siya. At hindi magtatagal. Ay, ako naman ang matutuwa. Dahil makakatikim ako ng batang-bata. Cellphone po? Ibinibigay po ninyo ito sa akin, Kuya Julio? Oo. Kasi napansin ko wala kang cellphone eh. Naku, salamat po. Ang bibiling ko nga sana para sa iyo yung medyo mamahalin. Pero siguro sa susunod na lang yan. Pag kumita ako ng maganda sa talyer. May SIM card ka ba? Bibili na lang po ako. Mura naman po yun eh. Kamay niyo po. Bakit nasa bewang ko? Wala yun. Parang dantay lang ng kamay ng isang tatay. Ha? Ang lanti kasi ng bewang mo eh. Ilang taon ka na nga ba? 16 po. 16? Magsi-17 na po. Sige po, kuya. Oh. Salamat po dito sa cellphone. May gagawin pa po ako sa kusina. Sige. Lalo akong naglalaway sa batang ito. Nakikinig ako na. Balahibong pusa pala ang Lisel na ito. May araw ka rin sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Baby! Baby ko! Baby ko! Karina. Baby! Oy, Karina. Nananaginip ka. Ano ka ba? Matagal ka nang hindi nananaginip. Ngayon, sumisigaw ka na naman. Yun na naman. Oo. Yun na naman ang sinisigaw mo. Baby ko, baby ko. Naiinis ako pag ganyan ka. Siguro nananaginip ka ng ganyan kasi hindi tayo magkaanak. Okay naman, kahit walang anak ang mag-asawa, di ba? At least wala tayong problemang palalaking bata at pag-aaralin. Siguro nga. Papasensya ka na kung naistorbo ko pag tulog mo. Matulog ka na. Oo. Saan ka pupunta? Madaling araw pa lang, ha? Sa kusina. Iinom lang ako ng tubig. Lisel, anak. Kumusta na kayang anak ko? Anak, bumalik ka na. May nag-text sa cellphone ko. Papa, kumusta na kayo ni Lola? Huwag kayong mag-alala sa akin. Nasa mabuti kong kalagayan. Nay! Nay! Larry? Nay, dali! Bakit? Bakit ang lakas ng sigaw mo? Inay, si Lisel, ang apo nyo, nag-text! Mabuti na lang. Madaling natutuhan ni Lisel ang pasikot-sikot dito sa Novaliches. Napagkakatiwalaan ko na siyang mamalengke mag-isa. 2 buwan na lang, bakasyon ng klase. Magsisimula ng mag-aral si Lisel. Madalas ko siyang makita. Tinitingnan niya yung mga lumang litrato. Pero tinatago naman niya pag pumapasok ako sa maid's room. Ano kaya kung tingnan ko sa gamit niya ang mga yon? Curious lang ako. Oo nga. Gusto ko lang naman makita. Mamaya pa naman darating yon. Kaya hindi niya malalaman na nakialam ako doon sa mga personal niyang gamit. Oh, narito sa ibabaw ng side table yung lumang envelope na nakita ko na pinaglalagyan niya ng mga abubot niya. Buksan ko nga. Ito yung mga lumang retrato niya. Itong isang to. Siguro 2 taon lang siya dito. Ito namang isang ito. Nasa Manila Zoo sila. Kasamang mama niya. May itsurang ang mama niya. Pero hindi niya kamukha. Dito naman sa isang litrato, oh my God. Oh, Diyos ko. Totoo ba itong nakikita ko? Kargasyon eh. Oh, si Larry ito. Hindi ako maaaring magkamali. Ibig sabihin, si Lisel, siya ba ang sanggol na isinilang ko? Anak nga ba ni Karina si Lisel? Alam kaya ni Lisel ang lihim ng kanyang pagkatao? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion
para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Olive Madridejos, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karina. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang maiinit at kapanapanabik na yugto ng kasaysayang ito. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa lamang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Binigyan na kita ng babala, pero hindi ka nakinig. Para kang kuneho na lahat gusto mo tikman. Kaya yan ang nababagay sa'yo. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa lamang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ate Karina, ito po yung listahan ng mga binili ko. Tsaka andyan na rin po yung kung magkano. Tapos ito po yung sukli dun sa 1,000 binigay niyo sa akin kanina. Sige. Ilagay mo lang dyan sa ibabaw ng mesa. Wala siyang dapat mahalata. Hindi niya dapat malaman na ako. Tunay niyang ina. Ang mahal po ng isda, Ate Karina. Ang bangus po, 140 ang kilo.
Mas mura po ng konti yung tilapia, 100 po. Abay, wala nang mura ngayon. Lahat mahal. Diyos ko, kaya pala ang ganang loob ko dito. Kaya rin pala marami siyang anggulo na parang magkawig kami. Pati kilos. Sandali lang po, may nag-text po sa akin. Ha? Sino nag-text sa'yo? Oh, bakit parang may iyak ka? Ang tatay ko po. Ah, kinontak mo na ang father mo? Akala ko ba naglayas ka dahil galit ka sa kanila? Hindi naman po talaga ako galit. Naglayas lang po ako. Kasi nga po gusto ko maghanap ng trabaho. Gusto ko pong makapag-aral ako. Ano bang pangalan ng papa mo? Hilaria po. Larry po ang palayaw niya. Oo, tama. Si Larry nga. At si Lizelle nga ang sanggol na hiningi niya noon sa akin. Ate Karina, bakit po ganyan ang tingin ninyo sa akin? May nakalimutan po ba ako sa mga inilista ninyong bibilhin ko? Wala. Kumpleto na yung mga pinamili mo. Nagagandahan lang ako sa'yo. Karina, alam mo nagiging demanding kang masyado. Pwede ka naman mag-tricycle sa pagpasok sa school. Ngayon, nagpahatid ka pa sa akin. Bahagi lang yun ng pag-iingat. Ano ibig mo sabihin? Yung mga nauna nating katulong kapag nakapasok na ako sa umaga, tsaka mo pinakikialaman. Ayokong gagawin mo yun kay Lizelle. Binabalaan kita. Oh, ikaw talaga. Ano ba tingin mo sa akin? Ha? Manyakis? Matagal na. Bakit pa masyado kang protective sa Lizelle na yan? Noon ko pa napapansin sa'yo yan, ha? Eh kasi, madalas kitang nahuhuli nakatitig ka sa balakang nung bata, sa legs niya. Minsan nga huling-huli kita. Pilit mong sinisilip yung dibdib ng bata habang nagwawalis sa sala. Gustong-gusto mong makita yung dibdib niya. O ano? Tingin lang naman. Julio, tandaan mo to, ha? Huwag na huwag mo siyang pakikialaman. Ni dulo ng daliri niya. Huwag mong sasalingin. Pag pinairal mo sa kanyang pagiging manyakis mo, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Bilin sa akin ni Ate Lizelle. Mag-inquire na raw ako sa City College na papasukan ko sa susunod na semestre. Tamang-tama. Maaga ako nakatapos ng mga gawain ko dito sa bahay. Maliligo na ako. Tapos lalakad na ako. Sino ba naman itong bisitang to? Nakatapis na nga lang ako ng tuwalya dahil papunta na ako sa bahay niyo eh. Pakakapit bahay lang. Sandali! Bakit ang tagal mo magbukas ng pinto? Kuya, Julio. Uy. Ganda ng ayos mo. Nakatapis ka lang ng tuwalya. Lalo kang gumanda sa Sige paligid po, ko. Kuya. Maliligo na po kasi ako. Sandali. Kuya, bitiban niyo ang braso ko. Hindi ko na kaya magpigil eh. Pagbigyan mo na ako, ha? Yung pa Kuya, ako nagigil sa'yo, ha? Kuya, Alisin na natin yung tapis mo, ha? Ang ganda mo! Ang bango mo! Kuya, bawa kayo sa akin. Bawa niyo na! Kuya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, ano ba yan?
Sa dami naman ang pwedeng maiwan, bakit lesson plan ko pa? Para ako sundalang pumunta sa gyera nang walang dalang armas. Cecil! Hayop na si Julio. Bumalik din pala dito sa bahay. Kailangan masaksulohan ko si Cecil. Ito! Kailangan ko ang screwdriver na to. Sasaklulohan ko ang anak ko. Hayop ka talaga, Julio. Hayop ka! Hayop ka, Julio! Demonyo ka! Walang iyak ka! Walang iyak ka, hayop! Demonyo ka! Hayop! Karina, bakit? Binigyan na kita ng babala! Pero hindi ka nakinig! Para kang kuneho na lahat gusto mo tikman! Kayo yan ang nababagay sa'yo! Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman! Ate Karina! Ate Karina, napatay po ninyo ang asawa Hindi ba? Ang importante na saklolohan kita. Hindi siya nagtagumpay. Sama-sama niyang tangka sa'yo. Pero mabibilanggo po kayo. Kulang pang kabayaran ang pagkabilanggo ko sa laki ng pagkukulang ko sa'yo. Ano pang ibig ninyo sabihin? Anak kita. Ako ang iyong ina. Teacher Karina, lumabas ka rito, may dalaw ka. Sino kayang dalaw? Karina, Ikaw pala, Hilda. bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay ang sarili mong asawa? Si Julio, asawa ko lang. Si Lizelle, dugo at laman ko. Anong ibig mong sabihin? Nung mamasukan akong katulong sa Maynila, may nagawa ako malaking kasalanan. At si Lizelle, ang bunga ng pagkakamali kong yon. Anak ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Larry, ano bang nangyari? Bakit hindi na ulit nag-text ang anak mo? O nga ho, inay. 3 beses kong isinenda ang text ko. Imposible naman na hindi niya matanggap yun. Baka naman ayaw lang talaga niya ipaalam kung saan siya naroon. Kinontak na nga niya tayo, di ba? Siguro nagparamdam lang ang apo ko para hindi na tayo mag-alala sa kanya. Pero ayaw sigurong malaman natin kung saan siya naroon. Anak, tawagan mo kaya? Sinubukan ko na hong tawagan. Ilang beses na. Pero naka-off po siguro Laging out of reach ang naririnig ko. Kung ganun maghintay na lamang tayo. Sigurado, kokontak ulit yon sa atin. Kilala ko ang aking apo. Mabait yun. Hilda, hindi ko na nakuha yung huling sasahurin ko sana sa talyer ni Julio. Napatay na siya ng kanyang asawa. Kaya manghihiram sana muna ako sa iyo kahit 500. Ay, sige ho, Chong. Wala akong problema.
O kumusta yung kaibigan mo? Matagal daw ba makukulong? Ewan ko ho. Syempre ho, magdidemanda ang mga kamag-anak ng asawa niya. Parricide ho yun eh. Lahat nga nagulat sa nangyari. Lalo na ho ako. Nang umagang yun, nasa school na kami ni Karina. Tapos, bigla niyang naalala, hindi raw pala niya nailagay sa kanyang bag ang kanyang lesson plan. Ayun, bumalik siya sa bahay nila at doon na niya inabutang pinupuwersa ni Julio ang kanilang katulong. Wag namang ikababahala ng kaluluwa ni Julio. Malikot naman talaga yung si Julio sa babae. Kahit dalagitang katulong, gustong tikman. At alam niyo, Chong, hindi pala basta katulong yun. Ha? Anak ko pala yun ni Karina. Anak? Oo. Nung daw hong mamasukan siyang katulong sa Maynila, nagkaroon siya ng nobyo. Nabuntis siya nun. Abay. Ang kaso ho, may asawa pala yung lalaki. Bakit malaki na itong bata nung sumulpot? May asawa ho yung lalaki pero walang anak. Kaya hiningi kay Karina yung baby. Si Karina naman ho, pumayag. Kasi nga raw ho ng panahong yon, istorbo lang sa pangarap niya yung bata. Hindi na siya makakapag-aral kung may inaalagaan siyang sanggol. At lalong hindi niya pwedeng iuwi sa kanila. Lagot siya sa magulang niya. Itong si Lisel, alam ba niyang nanay niya si Karina? Ganon na nga ho lumalabas Chong. Kusa raw ho hinanap ng bata ang kanyang ina. Karina, uuwi po muna ako sa amin. Lisel, ngayong pinagtapat ko na sa'yo ang lahat, Ate ba rin ba ang itatawag mo sa akin? Pwede ko po ba kayong tawaging Mama? Oo. Pwede. Matagal ko nang pinapangarap na marinig yan. Sige po, Mama. Uuwi po muna ako sa amin. Sa Samar? Nagsinungaling po ako sa inyo. Hindi po kami tumira sa Samar. Tagaroon po ang lola ko pero hindi po kami tumira doon. Sa Kalamba lang po kami. Malapit lang? Opo. Uuwi po ako. At ibabalita ko kay Papa na narito kayo sa kulungan. Saan hahantong ang ganap na pagkikilala ng mag-inang Lizelle at Karina? Ano ang gagawin ni Larry kapag lalamang nabilanggo si Karina sa pagtatanggol sa kanilang anak? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako. Ang bukas, nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit Amor, Olive Madrideos, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado.
Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik, maganda at mainit na huling yugto ng kasaysayang ito. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Binigyan na kita ng babala, pero hindi ka nakinig. Para kang kuneho na lahat gusto mo tikman. Kaya yan ang nababagay sa'yo. Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagbayaran mo ng dugo ang katakawan mo sa laman. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Larry, kung lalakad ka ngayon, kumain ka ng marami ha, at ang hindi ka magutom agad. Oh, eto pang kanin, oh. Busog na ho ako, Nay. Sa NBI ba ang punta mo ngayon? Opo. Magsisimula na akong kumuha ng mga clearance at iba pang requirement para sa pag-a-apply ko sa trabaho. Kaya mo na ba talaga ang katawan mo? Malakas na ho ako. Kailangan nung magtrabaho na ako eh. Gusto ko sa pagbabalik ni Lisel, medyo maayos na ulit ang kalagayan natin. Ay. May tao. Teka, sandali titingnan ko. Sige ho. Naku, Lisel! Ang apo ko! Ang apo ko! Ikaw nga! Salamat sa Diyos at nagbalik ka! Larry! Ay! Larry, halika! Dumating ang apo ko! Itay, natagpuan ko na po siya. Sino siya? Ang tunay kong ina. Si Karina? Nakita mo? Hinanap mo pala siya. Opo, hindi po ninyo alam. Habang binabantayan ko si inay, nung nanghihina na siya,
Ipinagtapat po niya sa akin ang totoo na hindi raw po siya ang tunay kong ina. Mahal ko po si Mama. Pero nang mawala na po siya, naghahanap din po ako ng pagmamahal ng isang ina. Sorry po. Bigla na lang akong umalis nang walang paalam. Ano nangyari, Apo? Paano mo siya nakita? Sa Facebook po. Hinanap kong pangalang ibinigay sa akin ni Mama. At nakita ko po, nasa Novaliches lang pala siya. Doon siya nagtuturo. Naging teacher si Karina? Opo, maganda po ang buhay nila. May talyer kasi ang kanyang naging asawa. Pero wala po silang anak. Ang ginawa ko po, nagtanong ako sa school na pinagtuturuan niya. Sinabi sa akin ng matandang janitor doon ang address ni Mama Karina. Oo, tapos? Ayun po, nag-apply po akong katulong sa kanila. Kaya lang po, salbahe yung asawa niya. Ha? Pinagtangkaan niya akong gasain. Ano? Papatayin kong hayop na lalaking yun. Huwag na po kayo magalit. Wala na po siya. Ha? Patay na. Napatay siya ni Mama Karina. Ano? Opo. At nakakaawa po si Mama Karina. Nakakulong po siya ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hilda, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin po, Chipoldo. Maiba nga muna ako. Ang ganda naman itong flooring niyo sa sala. Ang kintab. Yan ho ba? Star floor wax ho kasi ang ginamit ni nanay. Makintab ho talaga sa sahig ang star floor wax. Teka ho, ba't ho ba napasyal kayo, Chong? Ay, may nakita na akong ibang mapapasukan. At eto, babayaran ko na yung inutang kong 500 sa'yo. Talaga kayo? Hindi kayo makatulog pag may utang, ano ho? Aboy, siyempre, dapat bayaran ng utang. Para makaulit. Oy, siya nga pala. Nakadalaw ka na ba uli sa kaibigan mo si Karina? Oo, galing ho ako doon kahapon. Nakakatuwa naman ho. Kasi may inabutan akong 2 abogadong bumisita kay Karina. Taga-Pau daw ho. Sila na mismo ang nagpresentang sila raw ang tutulong para mapawalang salang kaibigan ko. Kung tutuusin, dapat lang naman talagang mapawalang sala si Karina. Ipinagtanggol lang niya ang kanyang anak sa asawa niyang manyakis. Pagkalipas ng 17 taon, natagpuan ang anak kong tunay niyang ina. O Karina, hindi mo lang alam. Sa loob ng mahahabang 17 taon, hindi ako pinatahimik ng konsensya ko.
Tama naman ang anak mo, Larry. Dapat mo lang ding dalawin si Karina. Nay, natatakot ho ako. Baka magalit siya sa akin. Pero kahit ano pa ang sabihin, nagkaroon kayo ng relasyon. At ngayon ay nakakulong siya dahil sa pagtatanggol sa anak niyo. Hindi pa ba sapat na rason yun? Para magpakita ka naman sa kanya ng suporta. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Diyos ko. Basahin ang hatol sa nasasakdal. Matapos dinggin ng hukumang ito ang argumento ng magkabilang panig, ang nasasakdal na si Karina Fernandez E. Simon ay ipinapawalang sala ng hukumang ito. Ang insidente ng pagkakapatay sa biktimang si Julio Fernandez ay kinukonsiderang pagtatanggol lamang sa sarili at sa anak ng nasasakdal. So ordered.
Karina, malaya ka na. Pinawalang sala ka na ng korte. Oo nga, Larry. Salamat sa Diyos. Ang galing nung dalawang abogadong mawak ng kaso mo. Ngayon, makababalik ka na ulit sa pagtuturo. Sabi sa akin ng kaibigan mong si Hilda. Salamat sa halos araw-araw niyong pagdalaw sa akin, Larry. Lalo na sa'yo, Lizelle. Pinalakas din yung loob ko habang nililitis ang aking kaso. Ginawa lang po namin ni Papa ang dapat. Mama Karina. Oo nga naman, Karina. Kung noon, napabayaan kita dahil may asawa kong dapat paksamahan. Ngayong malaya na ako, hindi na kita iiwan. Larry? Kung mamarapatin mo, pwede ba tayong maging legal na pamilya? Pareho na tayong malayang ngayon. Wala nang hadlang. Sige na po. Mama. Pumayag na po kayo. Makakatanggi pa ba ako? Kahit nagkaasawa ako ng iba, aaminin ko, hindi na wala sa isip kong Papa mo, Lizelle. At ngayon dumating ang pangalawang pagkakataon, hindi na ako magpapakipot para sama-sama tayong tumanaw sa magandang pangako ng bukas.